Mula sa labas, mukhang isang malaking pagsabog ang Samira sa likurang dingding ng mansyon. Habang nagkalat ang mga giba sa paligid, nag-iwan si Crown ng isang malaking butas sa dingding kung saan nakatayo si Logan. At wala na siya roon. Gayunpaman, mukhang hami na si Crown pagkatapos ng atake. Dahil malamang na gumamit siya ng maraming stamina dito. Bigla, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at napalitan ng pagkamangha. Isang bugzo ng puwersa ang tumalsik kay Crown at sa kanyang mga bowl ang enerhiya. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Crown na nailagan ni Logan ang kanyang atake. Sinabi niya pagkatapos na masyadong maswerte si Logan, ngunit hanggang dito na lamang siya. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang sariling aura, naghahanda para sa isa pang atake. At tinanong si Logan kung sa tingin niya ay kaya niyang talunin ang kanyang mga orb. Bilang tugon, itinaas ni Logan ang kanyang sariling espada, handang salagin ang atake ni Crown. Gayunpaman, tinawag ito ni Crown na isang kaawa-awang pagtatangka. Umatake si Crown, nag-iiwan ng malaking pagsabog at mga apoy. Nang makita ang resulta ng kanyang sariling atake, nais sabihin ni Crown na kapuri-puri ang mga pagsisikap ni Logan, ngunit hindi sapat. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil muli siyang naiwang walang imek sa nangyayari. Ang buong silid ay naliwanagan ng aura ni Logan. At tila umaabot na sa kisame ang mga apoy. Maging ang mga orb ni Crown ay tila naaapektuhan nito. Dahil pagkatapos, mukhang nahahati ang mga ito sa gitna. Tumilapon din si Crown sa dingding. At ang natitira sa mga orb ay nahulog sa lupa. Nang tumingin sa sahig, hindi makapaniwala si Crown. Nagsimula siyang sumigaw na nawasak ang kanyang mga artifact. Pagkatapos ay humakbang si Logan. At tinanong si Crown kung gaano kalaki ang pagkakasala niya para magkaganoon ang kanyang reaksyon. Tinawag siya sa pangalang alam ng lahat. Ngunit walang sino man ang nangangahas maniwala rito. Mr. Crownit, habang nakasandal ang kanyang likod sa sirang dingding sa likuran niya. Walang salitang binigkas si Crown sa harap ni Logan. Ngunit makikita mo ang kawalan ng paniniwala at galit sa kanyang mukha. Nanginginig, tinanong niya si Logan kung paano siya nang ahas banggitin ang pangalang iyon. Dahil labis-labis ang kanyang ginawa upang sirain ang lahat ng bakas ng kanyang sarili. Mukhang halos walang record si Crownit bago siya naging isang superhuman. Habang tinatanong ni Crown kung sino ba talaga si Logan. Sinabi ni Logan na sa kanyang kasalukuyang anyo, mukha lamang siyang isang takas na kriminal. Habang pinag-iisipan kung dapat ba niyang hukayin ang kanyang nakaraan. Mapanuksong tinanong ni Logan si Crown kung saan niya iniisip na siya nanggaling. Nang marinig ito, ninas si Crown. Pagkatapos ay dinampot niya ang isa sa mga batong malapit sa kanya. At sinabi kay Logan na huwag siyang paglaruan. Napansin iyon ni Logan, ngunit maaaring huli na para makapag-react. Mukhang may isa pa palang orb si Crown na nakahanda at nakatago. Ginamit niya ang orb, at lumikha ng isang malaking pagsabog, na tila lumamon sa kanya at sa lahat ng nasa harap ni Logan. Mukhang nagawa ni Logan na palibutan ang kanyang sarili ng mana. Hinarang ang atake ni Crown, at ngayon ay nakatingin sa sahig. Mukhang ginamit ni Crown ang pagsabog upang lumikha ng isang butas sa lupa, patungo sa basement. Dito napagtanto ni Logan na may isa pang artefakto na itinatago si Crown. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang espada, at tumalon sa butas kasunod ni Crown. Lumapag si Logan sa basement na mukhang isang uri ng aklatan, na punong-puno ng mga libro. Tumingin si Logan sa paligid at napansin na ito ang laboratorio ni Crown. Bigla, isang boses ang gumambala kay Logan mula sa likuran, tinawag siyang isang malagkit na basag yulero. Mukhang gumagamit ngayon si Crown ng isang uri ng tungkod na artefakto, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad. Sumigaw siya kay Logan na mamatay na. Habang naghahanda sa panibagong atake, mukhang sabay na nagcast si Crown ng dalawang magkaibang spell, kidlat at mahika ng hangin. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Logan sa bilis ng pagcast ni Crown. Habang papalapit sa kanya ang mga spell, maaari lamang isipin ni Logan kung isa nga bang simpleng class mage si Crown. Gayunpaman, habang inihahanda ni Logan ang locks, sinabi niya na ang kapangyarihan ni Crown ay karaniwan lamang. Bigla, isang bugzo ng malakas na enerhiya ang tumama kay Crown, na nagpataka sa kanya kung ano ito. Itinaas ni Logan ang kanyang espada,
at sinabi ni Crown na ang lahat ng kanyang mahika ay nagkakalat. At malinaw na gawa ito ni Logan. Pagkatapos ay ginamit ni Logan ang kanyang espada upang magpadala ng isang malakas na hiwa ng aura patungo kay Crown, na sinubukan niyang harangin gamit ang kanyang artifact. Nang makita ang labis na lakas ni Logan, tinanong ni Crown sa kanyang sarili kung sino ba ang lalaking ito. Si Logan, kalmado, ay naghanda ng isang huling atake. Itinuturo ang dulo ng kanyang espada pasulong, na parang handa siyang saksakin si Crown. Sumugod si Logan, ilang pulgada lamang ang layo sa ulo at leeg ni Crown. Ngunit hindi iyon ang pangunahing target niya. Tinarget niya ang kamay ni Crown, dahilan para mabitawan nito ang artifact na ginagamit niya. Sa halip, sa paraan ng pagsigaw ni Crown, mukhang tuluyan nang naputol ni Logan ang kanyang kamay. Nagsimulang manginig si Crown, at sinabi ni Logan na siya ang may gawa nito sa kanyang sarili. Muli, napuno at pinamunuan ng galit si Crown. Kaya sumigaw siya kay Logan na papatayin niya ito, at muling naghanda ng isang malakas na spell. Lumikha siya ng isang orb ng mana, handang ihagis ito kay Logan ng buong lakas. Gayunpaman, tila hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting pag-aalala si Logan. Inihagis ni Crown ang atake kay Logan, ngunit tila hindi man lang ito gumalaw. Gayunpaman, sa loob ng susunod na segundo, lumapit siya upang bawasan ang distansya sa pagitan niya at ni Crown, inihahanda ang kanyang sariling atake. Tinamaan niya si Crown sa tiyan, at sinabi sa kanya na masyadong mabagal ang kanyang atake para mahuli siya. Ang kanyang atake ay napakalakas kaya nagdulot ito ng pagkalat at paglipad muli ng mga giba sa paligid. Dumura ng dugo si Crown, at pumuti ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa lupa, at nanatiling nakatayo si Logan. Tumingin siya pababa kay Crown at bumantong hininga, na nagpapahiwatig na tapos na ang laban. Pagkatapos ay tumungala si Logan sa kisame, kung saan nagsimula ng mahulog ang mga piraso, at napagtanto niyang malapit na itong bumagsak ng tuluyan. Ang laboratorio ni Crown, ang laboratorio ng isang taong sanay makikilala bilang isang dalubhasa. Sa mga artifact, ay mawawala na ngayon. Tumingin sa paligid, sinabi ni Logan na, nais niyang tingnan ng mas malapitan ang paligid, ngunit masyadong mapanganib. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili. Titingnan niya ng malapitan at aalis. Doon niya napansin ang isang bundle ng mga libro at papel na naiwan sa isa sa mga mesa. Mukhang isang notebook ng pananaliksik ni Crown, at sinabi ni Logan na sa kanyang nakaraang buhay, si Crown ay nakaimbento ng isang paraan upang maglagay ng mahika, hindi lamang sa mga mahahalagang metal tulad ng kasing bihira o mas bihirang mithril, kundi pati na rin sa mga normal na metal. At iyon ang nagpahintulot sa malawakang produksyon ng mga mababang uri ng artifact. Tinitingnan ito, pinagpawisan si Logan at naisip na maaaring nasa librong iyon ang paraan. Pagkatapos ay sinimulan niyang kunin ang lahat ng nakasalansan na notebook. Sinasabing hindi naman masama kung gagamitin niya ang mga ito. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung may iba pang bagay na mahalaga. Nang makita niya ang isang piraso ng baluti sa isa pang mesa, tila nawalan siya ng salita nang mapagtanto niya ang nakikita niya isang kwintas, isang singsing, at isang pares ng guwantes na baluti, na pinaniniwalaan ni Logan na mga artifact. Kinuha niya ang kwintas sa kanyang kamay at sinabing wala siyang nararamdamang espesyal na enerhiya mula sa mga ito. Kaya malamang na ito ay isang Class 3 na artifact. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa guwantes. Sinabi niya na gustong-gusto niyang sabihin na sayang, ngunit gayunpaman ay malugod niyang kukunin ang mga ito. Bigla, habang papalapit siya sa gauntlet, may napansin siya. Tila sinisipsip ng mga gauntlet ang kanyang lakas. Nang makita ito, naalala ni Logan na katulad ito noong kunin niya ang artifact mula kay Befrose. Pagkatapos ay isinuot niya ang isa sa mga gauntlet sa kanyang kamay at sinabing dapat niya itong subukan. Sinimulan niyang lagyan ang mga ito ng force at tila sinisipsip lahat ng gauntlet. Pagkatapos ay isang maliwanag na liwanag ang suminag mula sa loob ng kamao ni Logan. Dito lumitaw ang tunay na kapangyarihan ng gauntlet. Sinabi ni Logan na parang dumbbell ang kanyang lakas. Maging ang tibay at lakas ng kanyang katawan ay lubhang napahusay. Naisip ni Logan na ang mga epekto ay katulad sa Wind God Boots at sinabing hindi niya akalaing makakakita pa siya ng ganito. Nagtataka siya kung ginawa ang mga ito ng parehong tao na gumawa ng mga Wind God Boots at sinabing sa anumang kaso,
Hindi ito isang bagay na magagawa ng kasalukuyang crewmate. Kaya nagtataka siya kung sino ang maaaring nasa likod nito. Dito niya napagtanto, maaaring nagtitipo na ang mga tao dito. Kaya dapat niyang kunin ang kaya niyang dalhin at umalis bago siya makita ng sinuman. Sa pamamagitan nito, nakamit ni Logan ang kanyang pinunta rito. Bagamat namatay si crewmate, hindi rin naman siya karapat-dapat mabuhay. Kinuha ni Logan ang lahat ng kanyang mga gamit na kaya niyang dalhin at sinabing oras na para bumalik sa kanyang teritoryo. Nahihirapang dalhin ang lahat habang umaakyat, umaasa siyang buo pa ang kanyang bag. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang tahanan at umaasang walang masamang nangyayari roon sa kasalukuyan. Kasabay nito, sa mansyon, tila nakikipag-usap si Ronyan sa ilang kabalyero, tinatanong sila kung dumating sila upang sumali sa orden ng kabalyero. 3 kabalyero ang nanatili sa harap niya at sinabi nilang ito nga ang dahilan ng kanilang pagdating. At sinabi kay Ronyan kung paano nila narinig na ang batang master dito ay nagre-recruit ng mga talento. Sinabi ni Ronyan na naiintindihan niya habang iginagalaw ang kanyang mga paa sa isang posisyon. Kasama sina Victor at Eileen. Sinabi sa 3 lalaki na bunutin ang kanilang mga espada at lumaban upang patunayan ang kanilang sarili. Gayunpaman, tila medyo atubili ang mga kabalyero na lumaban.